Hindi nila napansin ang matandang lalaki hanggat nasa tabi na nila ito. Sa pagkakagulat, napasigaw ang tatlo, tinatawag ang pangalan ni Warren habang bumalot ang takot sa kanilang mga mukha. Nakilala nila ang lalaki, ang Flying Demonic Blood Lion. Bago pa makagalaw si Warren, malakas siyang tinamaan ng suntok sa sikmura. Lumipad si Warren papunta sa kagubatan, nag-iwan ng malalim na bitek sa lupa bago bumagsak. Natulala ang tatlong naiwan, nanlalamig sa takot habang tahimik na tinatawag ang pangalan ni Warren. Ang buong katawan ng matandang lalaki ay bumalot sa nakakapanindag balahibong lilang aura. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit habang inaakusahan sila bilang mga magnanakaw na hindi alam ang kanilang lugar. Itinaas niya ang bulaklak sa kanyang bibig at kinagat ito. Lalong dumilim ang kanyang nakakatakot na ekspresyon habang ang lilang aura sa paligid niya ay naging mas makapal. Ipinahayag niyang plano niyang dahan-daang tanggapin ang kapangyarihan ng bulaklak, ngunit dahil napilitan siyang kumilos, babahain niya ng dugo ang buong lugar, panang akong gagamitin ang dugo ng bawat tao roon upang punan ang kanyang chi. Ang enerhiyang tulad ng bagyo ay nag-alimpuyo, bumalot sa buong paligid, habang ang aura ay sumanib sa kanya, tila hinihigop ang kapangyarihan ng bulaklak. Nakatayo si Bayang na tila nagyelo, naninigas ang kanyang katawan, habang nanginginig na mahigpit na hinahawakan ang kanyang espada. Sa kanyang isip, napagtanto niyang ito ang unang pagkakataong nakaharap niya ang isang kalaban na napakalakas. Napuno ng takot ang kanyang mga mata habang bumalik sa kanyang alaala ang madudugong masaker na isinagawa ng matandang lalaki. Para bang lumulubog ang kanyang katawan sa dilim, at sigaw ng kanyang mga instinct na ito na ang kanyang kamatayan, sa kabutihang palad, ang tinig ng mga binata sa kanyang tabi ang nagbalik sa kanya sa realidad, isa sa kanila ang nagkomento na hindi niya kailanman iniisip bago kumilos, dahilan kung bakit tinawag siyang Ghost Blade. Lumapit ang dalawang lalaki sa unahan upang protektahan si Bayang, sa kabila ng desperado niyang pagsisikap na pigilan sila, bagamat hindi sigurado. Ipinakilala ng dalawa ang kanilang sarili bilang ang dalawang sumisikat na Ghost Blades, sina Jungkook at Namek. Ngumiti sila at nagdeklara, bilang mga mandirigma ng Tenenjong Clan, ipagtatanggol namin ang batang pinuno at tatalunin ang Demonic Flying Blood Lion. Si Bayang, punong-puno ng pagkabahala, ay nagbabala sa kanila na napakalakas ng matandang lalaki at tiyak na mamamatay sila kung susubukan nilang labanan siya. Ngunit pinutol siya ng isa sa mga binata, gawin ang dapat gawin. Dragon Flower Sword, pagkatapos ay lumingon siya ng may bahagyang ngiti at ipinaalala kay Bayang na ang matandang lalaki ay kakakain lamang ng lason. Nanlaki ang mga mata ni Bayang sa gulat nang maalala niyang pinalitan ng batang pinuno ng kanilang angkan ang tunay na bulaklak ng isang may lason. Idinagdag ni Jungkook, hindi lang sugatan ang matandang lalaki, ginamit din niya ang kanyang life energy bilang tunay na chi at knowledge ng sarili niya. Kung mapapatagal nila ito, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon. Tumalon sina Jungkook at Namek sa magkabilang direksyon upang salakayin ang matanda. Sinabi nila kay Bayang na sila ang unang lulusob. Sa sumunod na sandali, sabay silang sumugod sa matanda mula sa magkasalungat na panig. Ang mga mata ng matandang lalaki ay naging ganap na puti, at bumakat ang mga ugat sa kanyang mukha habang siya'y nakangisi, kahanga-hanga. Hindi kayo tumakbo. Ang kanyang braso, balot ng lilang aura, ay hinarang ng diretso ang dalawang espada. Nang magdikit ang mga sandata, agad silang nagkapira-piraso. Biglang humaba ang braso ng matanda, naglalayong hampasin ang dalawang binatang nagulat sa bilis ng pangyayari. Wala nang nagawa ang dalawa kundi ang ihanda ang kanilang sarili para sa paparating na pag-atake. Sa kritikal na sandaling iyon, isang gintong liwanag ang biglang sumabog na parang isang kalasag, hinaharang ang pag-atake ng matandang lalaki. Si Bayon yun, gamit ang isang teknik na tinatawag na Soaring Dragon Emperor Sword na sinundan ng Heavenly Lightning Ascension, binalot ng kidlat ang kanyang espada at bumaon sa kaliwang braso ng matanda. Sa kabila ng matagumpay na pag-atake, bakas pa rin ang takot sa mukha ni Bayon. Sa matinding galit, umatungal ang matanda, at ngayon ay siya na lang ang tanging nasa isip nito. Ngunit bago pa siya makabawi para sa isang matinding ganting atake, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Biglang natigil ang kanyang pag-atake at umatras siya. Samantala, nagawa ng dalawang lalaki na lumikha ng ligtas na distansya mula sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, biglang umubo ng dugo ang matanda. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang palad, namumula sa dugong kanyang iniluwa. Doon niya napagtantong nalasan siya mula sa loob.
Naisip niyang maaaring ang matandang babae mula sa Tang Clan ang may gawa nito. Ngunit agad din niyang itinanggi ang ideyang yun, kung totoong laso ng Tang Clan ang kumalat sa kanyang katawan. Dapat ay natunaw na ang kanyang mga laman loob. Dahan-daang iniangat ng matanda ang kanyang tingin patungo sa grupo ni Bayon, at napagtanto niyang wala ng ibang maaaring may kagagawa nito kundi sila. Sumiklab ang matinding galit sa kanya. Nang inag ang kanyang pangahabang mariing sinabi, "Pinaglalaroan ninyo ako, dudurugin ko kayo hanggang maging alabok." Ngunit bago pa niya maituloy ang kanyang pananalita, biglang nanakit ang kanyang katawan at muli siyang inubo ng dugo. Samantala, nanatiling alerto sina Bayang at ang kanyang mga kasama. Naalala niya ang sinabi ni Ghost Blade, malapit nang maubos ang lakas ng matandang ito. Kung magtatagal pa sila ng kaunti, baka magkaroon sila ng pagkakataong talunin siya. Ngunit sa sumunod na sandali, napanganga siya sa gulat. Bigla na lang humagalpak ng tawa ang matanda, isang nakakatindig balahibong halakhak na tila halong kabaliwan at galit. Hinawakan nito ang kanyang mukha habang walang tigil sa pagtawa, bago biglang natigil at bumaling sa kanila. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagdilim, at sa malamig na tinig, nagtanong siya, "Talaga bang dito magtatapos ang buhay ko?" Hindi sa kamay ng matandang babae ng Tang Clan, hindi sa mga mahihinang daga ng Serpent Dragon Sect, kundi sa mga walang pangalang hampas lupa. Nag-alab ang kanyang mga mata sa matinding puot. Hindi niya matanggap ang ganitong kapalaran. Ngunit kasabay nito, isang nakakikilabot na ideya ang biglang sumagi sa kanyang isip. Ang isa sa mga itinapon niya kanina, baka siya ang may hawak ng demonic poison stone flower. Biglang lumakas ang kanyang aura, at ang nakapalibot na hangin ay tila nang inag sa kanyang galit. Mariin niyang sinabi, "Kung si Hen ang may hawak nyon, kukunin ko. At kahit panakain niya na ito, babalatan ko ang kanyang tiyan at iinuman ang kanyang laman." Sa isang iglap, sumabog ang kanyang enerhiya, at bago pa makagalaw sina Bayang, nasa harapan na nila ang matanda. Isang malupit na suntok ang tumama kay Namlock, dahilan para tanggihan siya sa ere. Mabilis na sinamantala ni Bayang ang pagkakataon at umatake, mabilis na pinalazlas ang espada patungo sa matanda. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang katawan ng matanda ay biglang nagbago. Isang kakaibang anyo na hindi niya maipaliwanag, at ang kanyang atake, walang kahit anong naging epekto. Pagkatapos ay ibinaling ng matanda ang kanyang pansin kay Jungwook. Isang matinding suntok ang tumama sa mukha nito, dahilan upang tumilapon siya palayo at gumapang sa lupa. Ngayon, si Bayong na lang ang natitirang nakatayo. Nag-aalab sa malademonyong puot ang mga mata ng matanda habang inaabot ang mukha ni Bayong. Napakabilis ng kanyang kilos, hindi ito kayang iwasan ni Bayong. Ngunit bago pa mahawakan ng matanda ang kanyang mukha, isang matalim na alon ng enerhiya ang biglang dumaan sa hangin mula sa malayong kagubatan. Swak! Naputol ang braso ng matanda sa isang iglap, iniligtas si Bayong mula sa tiyak na kapahamakan. Dumating si Warren sa isang bilis na hindi kayang ipaliwanag. Nangingintab ang kanyang mga mata sa isang mapanganib na enerhiya, at bakas sa kanyang aura ang kawalan ng kontrol. Mas maaga pa, nang itinapon siya ng matanda papunta sa kagubatan, nagtamo si Warren ng matinding pinsala. Ang kanyang katawan ay basag-basag at duguan, at paulit-ulit siyang umuubo ng dugo habang nakahandusay sa lupa. Habang nakahiga roon, isang madilim na katotohanan ang pumasok sa kanyang isipan, ginamit ng Flying Demonic Blood Lion ang kanyang sariling life essence bilang tunay na chi upang habulin siya. Alam ni Warren na kailangan niyang bumangon at gumalaw, pero hindi siya makagalaw, tila isang bangkay ang kanyang katawan, hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan, sa kanyang paghihirap, bumalik sa kanyang isipan ang mga pangako niya sa kanyang mga kasamahan. Habang nakatitig sa langit, sinisi niya ang kanyang sarili, pinaniwala niya ang sarili niyang kaya niya ang lahat, pero ngayon, nararanasan niya ang matinding kabiguan, biglang may kakaibang naramdaman si Warren, habang hinahaplos niya ang dugong dumadaloy sa kanyang noo. Napansin niyang parang may sariling buhay ang dugong ito, isang nakakakilabot na enerhiya ang bumalat sa kanyang paligid, mula sa dugo. Isang baluktot na hugis tao ang nabuo. Tila inaakit siyang isuko ang kanyang katawan, dahan-dahan, naging malinaw kay Warren ang sikreto sa loob niya. Nasa loob ng katawan ko ang enerhiya ng matandang yun, bigla niyang naalala, ginamit na niya ang kapangyarihang ito noon sa laban niya kay Instructor. Kung gagamitin niya ulit ito ngayon,
Maaaring mapatambi niya ang Flying Demonic Blood Lion, ngunit habang patuloy na pumapasok ang pulang enerhiya sa kanyang katawan, naramdaman niyang unti-unti nitong sinasakop ang kanyang diwa, gumapang ito papasok sa kanyang bibig, sinusubukang angkinin siya mula sa loob, nakakatakot, kung ipinikit ko ang aking mga mata ngayon, tuluyan akong masasakop nito. Nagmalit ang kanyang mga ngipin habang pilit niyang nilalabanan ang kapangyarihang gustong sumakop sa kanya. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang manatiling gising. Kailangan ko ba talaga ng kapangyarihang hindi ko kayang kontrolin? Sa kanyang determinasyon, pilit niyang nilabanan ang puwersang pumapasok sa kanyang katawan. Hindi ko papayagan. Sa matinding sigaw, tinanggihan niya ang madilim na enerhiya. Tumahimik ka. Ginamit niya ang natitira niyang lakas at buong tapang na idineklara, ang katawan na ito ay akin. Ako ang may-ari nito, hindi ikaw. Isa ka lamang anino ng nakaraan. Sa sandaling iyon, naglaho ang pulang enerhiya. Tuluyan niyang nabawi ang kontrol sa kanyang sarili. Wala nang sinayang na oras si Warren. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa kanyang mga paa, puwersahang inangat ang kanyang katawan, at sa isang iglap, sumugod siya pabalik sa labanan. Habang patuloy na nakikipaglaban ang kanyang mga kasamahan sa nakakatakot na matanda, dumating si Warren sa tamang sandali. Mabilis na lumitaw si Warren at ginamit ang pulang enerhiya upang putulin ang braso ng matanda. Swak! Naputol ito sa isang iglap, at ang dugo ay bumulwak ng walang kontrol. Nanlaki ang mata ng matanda, hindi makapaniwala sa nangyari. Sa gitna ng matinding sakit, napaatras siya habang pasiga na nagrereklamo sa kanyang sinapit. Kasabay nito, itinapon niya ang isang matalim na tingin kay Warren, puno ng matinding puot, ngunit isang segundo lang ang lumipas, at bumakas ang pagkagulat sa kanyang mukha, nakapalibot kay Warren ang isang nakakatakot na pulang enerhiya, isang enerhiyang hindi niya inaasahan, sa kanyang pagkamangha, napagtanto niyang ito ang kapangyarihan ng isang demonic master, hindi makapaniwala, galit na sumigaw ang matanda, paano mo nagawa ito, paano mo nakuha ang ganitong klaseng enerhiya, ngunit bago pa siya makakuha ng sagot, muling sumiklab ang lason sa kanyang katawan. Bigla siyang napakapit sa kanyang bibig at muling inubo ng dugo. Samantala, napalingon si Bayang kay Warren, alam niya kung anong klaseng enerhiya ang kanyang nakikita, ito ang parehong puwersang ginamit ni Warren noong huli silang naglaban, kasabay nito, bumalik sina Jungwak at Namek, parehong sugatan, ngunit determinado pa rin silang lumaban, napagtanto nilang dumating si Warren sa tamang sandali, ngayon, silang apat ay nakatayo ng magkakasama, handa para sa huling laban. Nagbigay ng matatag na utos si Warren, ang Flying Demonic Blood Lion ay nalasan at ginamit na niya ang kanyang life essence kanina. Malapit na siyang bumagsak, tinitigan niya ang kanyang mga kasamahan at sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita bilang tagapagmana ng kanilang angkan. Lahat tayo ay dapat mabuhay, nagningges ang determinasyon sa kanilang mga mata habang nakatutok ang kanilang mga tingin sa matanda, na ngayon ay naghihingalo dahil sa lason at pagkawala ng kanyang braso. Huminga ng malalim ang matanda bago tuluyang umamin, marami na akong hinarap na laban sa mundong ito, ngunit ang sitwasyong ito ang hindi ko lubos maintindihan. Ngunit sa halip na sumuko, nagpasya siyang lumaban hanggang kamatayan. Ibubuhos ko ang natitira kong lakas, at isusuko ko ang aking buhay kung kinakailangan. Kasabay nito, nagsimulang lumiwanag ang kanyang katawan sa isang nakakikilabot na kulay lilang aura. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan kung paano nagkaroon ng ganitong kapangyarihan si Warren, ngumisi siya at buong yabang na sinabi. Magpumilit kayo hanggat gusto niyo, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Alam nilang ito na ang magiging huling laban. Itinaas ng grupo ang kanilang depensa, handang-handa para sa isang life or death battle. Sa sumunod na iglap, sumugod ang magkabilang panig ng buong lakas at determinasyon. Walang nakakaalam kung gaano katagal ang laban na ito, o kung sino ang lalabas na nagwagi. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, isang lalaki ang galit na sumisigaw sa kanyang mga tauhan. Nasaan siya? Paano niyo hindi makita ang matanda? Agad silang gumalaw, mabilis na tumatawid sa kagubatan. Alam nilang malapit nang gamitin ng matanda ang kanyang life essence. Sa kanilang pagdating sa ilog sa gilid ng kagubatan, natigilan ang lalaki sa kanyang nakita. Ang paligid ay puno ng mga bakas ng matinding labanan.
Sa bawat sulok, may ebidensya ng matinding sagupaan, at agad niyang napansin ang mga bakas ng Bloodlion's martial arts. Lalong lumalim ang kanyang kaba, biglang may tumawag sa kanya mula sa kanyang mga tauhan. Nahanap namin siya, mabilis siyang tumakbo papunta sa lugar, at doon niya nakita ang katawan ng matanda. Nakahandusay ito sa lupa, puno ng malalalim na sugat, at naliligo sa sariling dugo. Patay na siya. Ngunit imbes na matuwa, isang matinding pagkadismaya ang bumalat sa lalaki. Nasaan ang bulaklak? Tanong niya sa malamig at matigas na boses. Nagkatinginan ang kanyang mga tauhan. Halatang hindi nila alam ang sagot, na puno ng galit ang kanyang mukha. Wala kayong alam, walang kahit anong impormasyon tungkol sa bulaklak. Nagningges ang kanyang puot. Hindi pa tapos ang laban na ito. Kung hindi nyo mahanap ang bulaklak, mamamatay kayo, sigaw ng lalaki, puno ng matinding galit. Isa sa kanyang mga tauhan ang naglakas loob na sumagot, nanginginig sa takot. Wala po rito ang bulaklak, saglit na natahimik ang lalaki, ngunit sa sumunod na iglap, bumunot siya ng espada. Shing, handa na siyang patayin ang tauhan, napapikit na lang ng mariin ang binata, hinahanda ang sarili sa tiyak na kamatayan, ngunit hindi bumagsak ang espada. Sa halip, galit na ibinalik ng lalaki ang kanyang sandata sa kaluban nito. Ilalim ng matinding puot, nagsimula siyang mag-isip. Sino ang pumatay sa matandang iyon? Sino ang kumuha ng demonic poison stone flower? Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Sa isang madilim na kagubatan, mabilis na tumatakbo ang isang grupo ng mga mandirigma, sakay ng kanilang mga kabayo. Ang mga sanga ng puno ay dumadaos-dos sa kanilang daraanan habang ang tunog ng mabilis nilang pagtakbo ay bumabalot sa paligid. Biglang tumawa ng malakas si Jungwook. Ha! Hindi pa rin ako makapaniwala. Natalo natin ang Flying Demonic Blood Lion. Napatingin sa kanya si Bayang, nakakunot noo. Ano bang ibig mong sabihin? Umisi si Jungwook. Kung bumagsak siya kahit ilang segundo lang na mas matagal, tayong lahat ang patay ngayon. Saglit silang natahimik, iniisip ang matinding laban na kanilang pinanggalingan. Sa wakas, huminga ng malalim si Jungwook at inamin, hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang panganib. Ang mga nabubuhay sa ganitong klaseng labanan, sila lang ang tunay na malalakas. Tumangala siya sa langit, nag-iisip. Ang Flying Demonic Blood Lion, isang mandirigmang hinahangaan sa buong Jiangho. Alam niyang may hangganan ang kanyang buhay. At lumaban siya ng buong tapang hanggang sa huli. Samantala, biglang nagmulat ng mata si Warren. Napasinghap siya at agad na inubo ng dugo. Warren. Agad siyang nilapitan ni Bayan. Ayos ka lang ba? Umiti si Warren kahit na halatang nanghihina. Ayos lang ako. Pero alam nilang hindi iyon totoo. Hawak niya ang isang kakaibang bulaklak mula sa loob ng kanyang robe, isang bulaklak na may nakakakilabot na kulay ube na aura. Matapos titigan ito sandali, mariin siyang nagpasya. Ano man ang mangyari, ipagtatanggol ko ang pamilya at ang aking angkan. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang daang tatahakin niya. Ang landas na ito ay puno ng panganib. Darating ang mga araw na tulad nito, mga araw kung saan ang ating buhay ay nakasalalay sa isang hibla ng buhok. Lumingon siya kay instructor mo at sa dalawang Ryzen Ghost Blades. Dapat kayong maging mas malakas. Tumango si Jungwook ng determinado. Ngunit si Namak ay nananatiling walang malay. Sa puntong yon, nagsalita si Bayon. Warren, may dapat kang ipaliwanag. Napakunot noo si Warren. Ano? Bago pa siya makasagot, sumingit si Jungwook. Ang enerhiya mo kanina, hindi ito kapareho ng enerhiya ng Tenenjong clan, mas kahawig ito ng sinister chi ng Flying Demonic Blood Lion. Napatitig si Bayon kay Warren, ngayon ay may halong pag-aalala sa kanyang mukha. Sabihin mo sa amin, Warren, natutunan mo ba ang demonic arts? Sa loob-loob ni Warren, bumangon ang isang matinding pagdadalawang isip. Dapat ko bang ipagtapat ang tungkol sa aking pagbabalik sa nakaraan? Alam niyang maaaring magbago ang hinaharap kapag nalaman nila ang katotohanan. Kaya sa huli, pinili niyang itago ito. Hindi, sagot niya, matigas ang boses. Ipapaliwanag ko ang lahat, sa tamang panahon. Hindi ito nagustuhan ni Bayon. Lahat tayo'y isinugal ang buhay natin sa labanang ito. Warren, hindi mo dapat itinatago ang mahalagang bagay sa amin. Ngunit hindi sumagot si Warren. Muling bumilis ang takbo ng kanilang mga kabayo, pilit iniiwasan ang kaaway na maaaring humabol sa kanila. Ngunit sa biglaang paggalaw ni Warren, muli siyang napaubo ng dugo. Warren, agad siyang inabot ni Bayon. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Bahagya siyang ngumiti.
kahit na halatang halos hindi na niya kayanin, huwag kang mag-alala, kayo ang mauunang makakaalam ng lahat. Sa tamang panahon, alam ni Bayon na hindi pa rin ito ang sagot na nais niyang marinig. Ngunit sa ngayon, wala siyang magawa kundi palampasin muna ang usapan. Sa halip, itinuro niya ang isang ligtas na lugar sa gilid ng daan. Dito muna tayo magpahinga. Utos niya sa grupo. Lalo pang lumala ang kalagayan ni Warren, habang bumababa sila mula sa kanilang mga kabayo. Napansin ni Bayon ang maputlang mukha nito at ang dugo na hindi pa rin tumitigil sa kanyang labi. Dapat tayong humingi ng tulong sa Jagal clan, mungkahi ni Bayon. Agad itong tinutulan ni Warren. Hindi maaari, mahina ngunit matigas ang kanyang tinig. Kapag pumunta tayo sa kanila, siguradong madadamay sila. Hinahabol tayo ni Nagok at ng Serpent Dragon Sect. Hindi natin sila dapat idamay sa gulong ito. Kung ganun, saan tayo pupunta? Tanong ni Bayon, halatang nag-aalala. Sa Mount Wudong. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Warren. May narinig akong balita tungkol sa isang bihasang manggagamot na may apelyidong He roon. Napakunot noo si Bayon. Sigurado ka bang may ganong manggagamot sa Mount Wudong? Tumango si Warren. Isa itong lumang alamat, pero sa ngayon, wala tayong ibang pagpipilian. Sa Mount Wudong, sa isang masukal na kagubatan, isang puting pusa ang matikas na tumatalon mula sa isang sanga patungo sa isa pa. Bull, huminto ka na, baka mapahamak ka. Sigaw ng isang binatang humahabol dito. Ngunit patuloy lang sa pagtakbo ang pusa, tila may hinahanap. Bigla itong tumigil sa harap ng isang makapal na palumpong. Mula rito, may naririnig itong kakaibang tunog. Ano yun? Bulong ng binata, habol ang hininga habang inaabot ang kanyang alagang pusa. Pero bago pa niya ito masuri ng mabuti, gumulantang sa kanya ang paglabas ng isang grupo mula sa mga palumpong. Lulan ng putik at dugo, nanghihina at sugatan, lumitaw sina Warren at ang kanyang mga kasama. Bakas sa mukha ni Warren ang matinding pagod, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang binata. Salamat sa langit, may tao rito. Ngunit sa itsura ni Warren, mapatla, duguan, at halos isang bangkay, napaatras ang binata sa matinding takot. Kasabay nito, ang pusa niyang si Bull ay nagsimula ring manginig, at sa susunod na sandali, ang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa isang munting bahay sa kalagitnaan ng kagubatan, nakahiga si Warren sa isang banig. Wala pa ring malay, sa loob ng bahay na gawa sa dayami. Isang amoy ng halamang gamot ang bumalot sa paligid. Biglang nanlaki ang mga mata ni Warren, napabalikwas siya. Hingal at pawisan, sa kanyang panaginip, muli niyang nakita ang bangungot ng Flying Demonic Blood Lion, ang matinding laban, ang matinding sakit, at ang madugong katapusan. Ngunit nang mapansin niyang buo pa rin ang kanyang katawan, doon lang siya tunay na nakahinga ng maluwag. Nailigtas ako. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang binatang nakita niya sa bundok kanina. Gising ka na pala, sabi nito, may halong pagtataka. Saan ako? Mahina, ngunit may halong pag-aalinlangan na tanong ni Warren. Dinala kita rito, sagot ng binata. Grabe ang mga sugat mo, kaya dinala kita sa klinika namin. Ako at ang lolo ko ang nangangalaga rito. Doon napalunok si Warren. Ang lolo mo, siya ba si Haidok-on? Nagulat ang binata. Paano mo nalaman ang pangalan ng lolo ko? Biglang nanlaki ang mga mata ni Warren, hilang, bulong niya sa sarili. Napatigil ang binata. Ha? Ngunit hindi na siya sinagot ni Warren. Sa loob-loob niya, hindi niya inasahan na sa wakas, natagpuan na niya ang dahilan ng pagpunta niya sa Mount Wudong. Kahit ginamit ko pa bilang dahilan ang Jagal clan, ang tunay kong pakay dito ay ang batang ito. Dahil ang batang nasa harapan niya ngayon, siya ang susi upang makumpleto ang hindi pa matatag na martial arts ng Tenen clan. Higit pa rito, siya ang nakatakdang maging pinakamalakas na mandirigma sa ilalim ng langit. Ang iisang Supreme Chen. Muling nanikip ang dibdib ni Warren habang bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang nakaraan, at ang matinding digmaan na minsan na niyang nasaksihan dahil sa isang misteryosong martial arts tomb. Ang misteryosong inyang Depth Heaven tomb. Ang digmaan ay hindi lang naganap sa pagitan ng mga hindi kinikilalang sekta at ng mga demonic clans, maging ang 5 dakilang pamilya ay nadamay rito. Ang dahilan, isang mahiwagang aklat na naglalaman ng isang revolusyonaryong konsepto, ang pagkakaisa ng kabutihan at kasamaan sa loob ng isang tao. Ayon sa doktrinang nakapaloob sa inyang Depth Heaven tomb, kung makakamit ang perpektong balanse sa dalawang puwersang ito, maaaring makamit ng isang mandirigma ang kapangyarihang lampas sa hangganan ng tao.
Ang kaisipang ito ay iniwan ni Jiang Sanan, ang tagapagtatag ng Wudong sect. Sa kanyang nakaraang buhay, natagpuan ng pamilya ni Kang ang tomb na ito habang naghahanap ng mga halamang gamot. Dahil dito, nagawa niyang umangat at maging pinakamalakas na mandirigma sa ilalim ng langit. Ngayon, alam ni Warren na kung makukuha niya ang librong ito, matutupad niya ang pangarap ng kanyang pamilya. Ang lihim ng batang si Kian. Habang malalim sa pag-iisip si Warren, napatingin siya kay Kian, na kasalukuyang abala sa paghahanda ng gamot. Isang langaw ang lamandeng sa pisngi ng bata. Snap! Sa isang kisap mata, nahuli ni Kian ang langaw gamit lamang ang kanyang mga daliri. Nanlaki ang mga mata ni Warren. Ang bilis niya, ipinakita ng simpleng kilos na ito ang pambihirang liksi ng bata, isang palatandaan na siya ay sinanay sa martial arts. Ngunit sa halip na magyabang, ngumiti lamang si Kian. Ang lolo ko lang naman ang nagturo sa akin, sagot niya nang may kabab ang loob. Sa murang edad, may ganitong liksi at kasanayan na siya. Lalong tumindi ang interes ni Warren sa batang ito. Ang pagtanaw ng utang na loob. Maya-maya pa, pumasok sa silid ang isang matandang lalaki na may puting buhok at may maamong ngiti. Agad siyang nakilala ni Warren. Siya si Haiduk-on, ang lolo ni Kian. Lumipas ang ilang araw, at halos ganap nang gumaling si Warren, sa labas ng maliit na bahay, ang kanyang mga kasamahan ay nakabawi na rin mula sa kanilang mga sugat. Sabay-sabay silang lumuhad sa harapan ni Haiduk-on bilang pasasalamat. Ako po si Warren ng Hanantenjong clan, magalang niyang pagpapakilala, malaki ang aming utang na loob sa inyo. Ngunit iwinasiwas lang ng matanda ang kanyang kamay, tila ba hindi ito malaking bagay, tungkulin kong tumulong sa nangangailangan, sagot niya. Gayunman, may kuryosidad sa kanyang mga mata nang sumunod niyang itanong, ngunit bakit ang isang miyembro ng Hanantenjong clan ay narito sa lugar na ito? Biglang nagkaroon ng katahimikan. Nagkatinginan sina Warren at ang kanyang mga kasama, sandali siyang natigilan, ngunit mabilis niyang binalot ang sarili sa isang malungkot na ngiti. Dumating po kami upang maghanap ng ginsang, sagot niya. Mahinhin ang tono ngunit may kasiguruhan. Tumaas ang kilay ni Haiduk-on, may ilang halamang gamot kami rito, pero bihira at mahirap hanapin ang ginsang. Tila sinusuri ng matanda ang kanyang mukha. Para saan ninyo ito kailangan? Muli, saglit na nangamba si Warren. Ngunit agad siyang nagpakita ng matinding lungkot, ito na ang oras para umarte. Ang huwad na trahedya. Habang bumibigat ang titig ni Haiduk-on, pinuno ni Warren nang hinagpis ang kanyang boses. Ang aking ina, sinimulan niya, kunwang nanginginig ang tinig. Malubha ang kanyang karamdaman. Habang lumalaki ako, siya at ang aking ama ang nag-aruga sa akin, kahit na mahina ang aking katawan noon. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ko mararating ang labas ng aming clan. Nag-init ang kanyang mga mata, kunwaring pinipigilan ang pagpatak ng luha. Ngunit, itinaas niya ang kanyang tingin, ngayon ay puno ng desperasyon. May natanggap akong mensahe, na lumala ang kanyang kondisyon. At ang tanging lunas, ay ginsang. At sa puntong iyon, bumagsak ang kanyang mga luha, tulad ng isang anak na nagdurusa sa kalagayan ng kanyang ina. Sa likuran niya, hindi maiwasang mapang-anga si Bayan. Grabe, bulong niya sa sarili. Ang galing niyang umarte. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Warren, isang bagay ang sumagi sa kanyang isipan. Sandali lang, hindi ba't sobrang malusog ang nanay nito? Ang matandang nahulog sa pag-arte ni Warren. Nang umalis sila, tahimik na nagtanong si Bayan sa sarili. Bakit kailangang gumawa ng ganitong kalaking kasinungalingan ang batang pinuno ng kanilang clan? Laking gulat nila nang makita ang reaksyon ni Haiduk-on. Sa halip na magduda, lubos siyang naantig sa kwento ni Warren. Punong-puno ng emosyon, pinuri niya si Warren bilang isang huwarang anak na may busilak na pagmamahal sa kanyang pamilya. At sa hindi inaasahang tagpo, lumuha rin ang matanda. Kasabay ng paghikbi, bigla siyang nagdeklara, kailangang makahanap tayo ng ligaw na ginsang agad-agad. Mabilis siyang tumakbo palayo, determinado sa kanyang bagong misyon. Samantala, si Warren naman ay lihim na napangiti sa kanyang matagumpay na palabas. Sa kabilang banda, nanatili namang tulala ang tatlong kasamahan niya, hindi makapaniwala sa eksenang kanilang nasaksihan. Ang tunay na pakay ni Warren. Nagbago ang tagpo. Nasa kabundukan na si Bayan, hingal at basang-basa ng pawis. Sa kanyang pagod, napagtanto niyang, totoo pala,
Talagang hinahanap ni Warren ang ginseng. Tumingon siya sa pinuno nila at nakita niyang masigasig itong naghahanap, sinusuyod ang bawat sulok ng kagubatan. Ano bang meron sa halamang iyon? Ngunit bago pa siya makapagtanong, mahigpit siyang tinitigan ni Warren at mahina ngunit matatag na sinabi. Huwag ka lang titigil dyan. Magpatuloy sa paghahanap. Muling lumalim ang kanyang tingin. Kailangan nating makita ang. Napalunok siya. Muntik na niyang masabi ang inyang depth heaven tone. Agad siyang bumawi. Ginseng, para sa aking ina. Napansin ng tatlong kasamahan niya ang determinasyon sa kanyang mukha, kaya sa halip na magtanong pa, ipinagpatuloy nila ang paghahanap. Nagpatuloy ang kanilang pagsuyod sa kagubatan hanggang sa lumubog ang araw. Sa huli, si Haiduk-on na mismo ang nagpasyang itigil ang paghahanap para sa araw na iyon. Ang tunay na hamon ng kaalaman sa hinaharap pagbalik sa bahay ng matanda. Umupo si Warren at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Napabuntong hininga siya. Alam ang hinaharap, hindi ibig sabihin ay madali mong makakamit ang lahat. Napagtanto niyang kahit may alam siyang tamang direksyon, napakahirap pa rin itong isakatuparan. Narinig niya ang boses ni Haiduk-on. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko agad ang ginseng sa inyong lugar kapag may nakita ako. Tumango si Warren bilang pasasalamat. Saan ko ito ipapadala? Tanong ng matanda. Muling nag-isip si Warren. Alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang tunay niyang pakay. Kung sakali mang makahanap ng ginseng si Haiduk-on, hindi na rin ito mahalaga. Kaya saglit siyang ngumiti at sumagot, padala niyo po sa Hanantenjong clan. Muli siyang tumingin sa lumulubog na araw. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, bigla siyang nagsalita, pasensya na po. Ngunit nais ko pang manatili dito ng ilang araw. Gusto ko pang ipagpatuloy ang aking paghahanap. Nag-isip si Haiduk-on, saka tumango, kung iyon ang nais mo, maaari kang manatili. Ang digmaan sa loob ni Warren. Sa loob ng maliit na kubo, nakaupo si Warren sa gitna ng dilim, malalim ang paghinga habang nagmumuni-muni. Sa paligid ng kanyang katawan, lumalabas ang nakakakilabot na pulang itim na aura. Hindi ko na kailangang umasa sa swerte, naisip niya. Alam ko ang mga lugar na madalas puntahan ni Haiduk-on. Kung maghahanap ako roon, tiyak na makakahanap ako ng palatandaan tungkol sa tome. Napangiti siya ng bahagya. Napakalaking ginhawa nito. Kung wala akong ideya kung saan hahanapin ang mga sagot, baka taon ang abutin bago ko matuntan ang tome. Naputol ang kanyang pagninilay-nilay nang marinig niyang may papalapit sa kubo. Bumukas ang pinto. Si Haiduk-on. Mabilis siyang bumangon at nagbigay galang sa matanda. Bumaling ang matanda sa kanya, nakangiti. Gusto mo bang maglakad-lakad sa bundok kasama ko? Mabilis na nag-isip si Warren. Mas mabuti kung ako mismo ang kikilos mag-isa. Kaya magalang siyang ngumiti at sumagot. Pasensya na po, ngunit ipagpapatuloy ko pa ang aking paghahanap. Tumango si Haiduk-on, tila walang anumang pagdududa sa kanya. At sa puntong iyon, mas lalo pang tumibay ang determinasyon ni Warren. Walang makakapigil sa akin. Hindi ko hahayaang makuha ng iba ang tome. Ang puting pusa at ang mapangahas na dalaga bahagyang ngumiti si Haiduk-on at sinabing maaari siyang gawin ang nais niya. Saglit na naging tahimik ang paligid. Binuksan ni Warren ang usapan at nagtanong, nasaan si Kerayang? Bago pa makasagot si Duk-on, biglang lumitaw si Kerayang, hawak ang puting pusa. Ngunit kapansin-pansin ang takot sa kanyang mukha. Nag-alala si Duk-on, may nangyari ba? Nakakita ka ba ng tigre? Umiling si Kerayang, habang nangangaso ako kasama si Baksol, may mga taong biglang sumulpot at tinangkang hulihin siya. Napilitan akong tumakas, napakunot noo si Duk-on, kung ang mga umaakyat ng bundok udong ay interesado sa kanya. Ibig sabihin, napagtanto na nilang ang pasang ito ay isang mystic beast. Ang paghahabol hindi pa man tuluyang nauunawaan ng grupo ang sitwasyon, biglang lumitaw ang isang pangkat ng mga tao, nahanap na namin ang target, sigaw ng isa, sa grupo. May isang dalagang halos kasing edad ni Kerayang, matikas ang tindig niya at punong-puno ng kumpiyansa. Nilapitan niya si Kerayang at tinitigan ng puting pusa, ang bilis mong tumakbo, aniya bagong umiti, sayo ba talaga ang pasang yan? Tumango si Kerayang, ibenta mo na lang sa akin, dagdag ng dalaga. Ngunit matigas ang sagot ni Kerayang, hindi siya ipinagbibili. Ang babaeng hindi marunong tumanggap ng hindi napangiwi ang dalaga. Bakit hindi? Usisa niya. Halatang naiinis. Muli niyang sinubukang kumbinsihin si Kerayang, nag-aalok pa ng malaking halaga. Ngunit hindi nagpatinag si Kerayang,
hindi mo naiintindihan, hindi siya isang hayop na pwedeng ibenta, isa siyang pamilya sa akin, dahil sa sigaw ni Kerayang, nakuha nito ang pansin ni na Warren at ng kanyang mga kasamahan, tahimik silang nanood sa sagupaan ng dalawang grupo, matapos ang ilang saglit, lumapit si Dokon, patawad, ngunit hindi talaga namin siya maaaring ibigay, si Baksol ay parte ng aming pamilya, napasimangot ang dalaga, kung iba ang nakona sa amin, sigurado akong kinuha na nila ang pasang yan sa puwersa, nagpatuloy siya, mabuti na lang, ako ang unang nakakita, ibigay niyo na lang siya sa akin, at tapos na ang usapan, sa diwa ni Warren, bahagya siyang napangiti, kayabang, naisip niya, ngunit napansin niyang may hawig ang ugali ng dalaga sa kanyang dating sarili, dahil dito, lumapit siya at magalang na nagsalita, kung may tumanggi na, hindi ba dapat igalang ang desisyon nila? Ang pagpapakilala ng J-Gal clan ngunit bago pa siya makatapos, mabilis na hamarang ang isang lalaki na tila isang kawal ng dalaga, hawak ang espada, tinapunan niya ng matalim na tingin si Warren, lumayo ka, alam mo ba kung sino ang kausap mo? Hindi natinag si Warren, sa halip, kalmado niyang tinanong, sino nga ba kayo? Mayabang na lumapit ang lalaki, kami ay mula sa J-Gal clan, napansin ni Warren ang bigat ng pangalan, tumingin siya sa dalaga, kung ganun, ibig sabihin siya si J-Gal Loy, bulong niya sa sarili, ang nakababatang kapatid ni J-Gal Changyang, ang kanyang magiging fiancé sa hinaharap, dahil dito, agad niyang binago ang kanyang tono, ngumiti siya at magalang na bumati, isang malaking karangalan ang makilala ang isang ginang mula sa J-Gal clan, ang aliping mapangahas ngunit tila nainis ang isa sa mga tagapagtanggol ng dalaga, bigla siyang suminghal kay Warren, ikaw, saan ka ba talaga nanggaling? Wala pa mang sagot si Warren. Isang bagong tauhan ang biglang sumingit sa eksena, si Jung-Wook, diretso niyang sinaway ang mayabang na bantay, para sa isang simpleng tagapagbantay, napakayabang mo. Mabilis siyang pinatigil ni Warren, tama na, wala tayong kailangang ipaliwanag, sa halip, tumingin siya sa dalaga at simpleng sinabi, kami ay mga bisita lamang sa bundok Udong, ang huling babala ni J-Gal Loy na patigil si J-Gal Loy, malinaw na hindi siya natuwa, tumikim siya. Saka lumapit kay Kerayang, hindi ako nakikipag-usap sa mga taong hindi nagpapakilala. Lumapit pa siya ng kaunti. Halos magkatapat na sila. Sa malamig na tinig, binitiwan niya ang kanyang huling babala, dalawa lang ang pagpipilian mo. Una, kunin ang pera at ibigay mo ang pusa sa akin, o pangalawa, kukunin ko siya sa puwersa. Ang lihim na plano ng akmang aabuti ni J-Gal Loy si Baksol, mabilis na sumingit si Warren, tinawag si Kerayang sa isang tabi, sa mahinang boses, binulungan niya ito, huwag kang mag-alala, ako ang bahala, kapag sinenyasan kita, itapon mo ang pusa sa ere, ang pangatlong opsyon at ang pagtakas ni Baksol pumikit si J-Gal Loy. Pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit bago pa siya makapag-isip ng susunod na hakbang. Biglang sumingit si Warren, mali ka, may pangatlong opsyon, napakunot noo si J-Gal Loy, mula sa kanyang mga mata, kitang-kita ang galit, ngunit habang siya ay distracted, biglang inihagis ni Warren si Baksol sa ere, tumakbo ka na, sigaw niya, sa gulat ng pusa, saglit itong natigilan, ngunit nang makita ang sitwasyon, agad itong tumakbo palayo, ang paghabol ng J-Gal clan, ano to? Sumabog sa galit si J-Gal Loy, napamura siya habang tinititigan si Warren, ano bang ginagawa mo? Sa malamig na tinig, sumagot si Warren, simple lang, kung gusto mo talaga ang pusa, habulin mo, kapag nahuli mo, wala nang pwedeng magreklamo. Nag-alab ang galit sa mukha ng dalaga, hulihin niyo ang pasang yan, ngayon na, agad na tumakbo ang mga tauhan ng J-Gal clan, walang sinayang na oras, habang pinapanood ni Warren ang eksena, tinapak niya si Kerayang, tapos na ang plano natin, ngumiti siya. Ang kabiguang humabol sa isang mystic beast pagsapit ng gabi. Isa-isang bumalik ang mga tauhan ni J-Gal Loy, pagod, pawisan, at halatang walang dala. Paumanhin, my lady, Terisk hindi namin siya nahuli. Terisk nagngit-ngit sa galit si J-Gal Loy. Ano? Isa lang yang pusa, at hindi nyo man lang siya mahuli, isa sa kanyang mga tauhan ang sumagot, my lady, hindi ito ordinaryong pusa, isa itong mystic beast. Sa halip na huminahon, mas lalo pang uminit ang ulo ng dalaga, sa ayaw at sa gusto nyo, mababalik natin yan. Nagdesisyon siyang pumunta sa Wudong sect, ipapahanap ko siya sa kanila, hinding-hindi ko hahayaan na mawala siya. Ang tunay na pagkatao ni J-Gal Loy habang pinapanood ni Bayang ang eksena, lumapit siya kay Warren, kung siya ang bunsong anak ng J-Gal clan, ibig sabihin siya si J-Gal Yohi, bamantong hininga siya,
kilala siya bilang Galwitch, dahil sa kanyang ugali, ngunit sa isip ni Warren, hindi na siya nag-alala tungkol doon, ang mas mahalaga sa kanya ay ang misyon nila sa bundok Udong, mukhang kailangan nating itago ang ating mga pagkakakilanlan, bulong niya kay Bayang, hindi natin alam kung paano siya magre-react kung malaman niya kung sino talaga tayo, at bukod doon, may isang bagay pa tayong hinahanap sa bundok na ito. Ang lungkot ni Kerayang at ang pagpapalakas ng loob ni Warren. Napansin ni Warren si Kerayang na tila matamlay. Lumapit siya at mahinahong nagtanong, nalulungkot ka ba dahil kay Baksol? Tahimik na tumango si Kerayang. Hinawakan siya ni Warren at ngumiti, huwag kang mag-alala. Mabilis tumakbo ang pasang yun, makakaligtas siya. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Bayang, napansin niya kung paano nagbago si Warren. Iba na talaga siya ngayon, bulong niya sa sarili. Isang matandang lalaki ang lumapit sa grupo nila Warren, may dala itong dalawang malalaking tapayan ng alak, pasasalamat ko ito sa inyo. Aniya, ito ay alak na ginawa ko gamit ang mga medicinal na halamang gubat. Mula sa umpisa, tumanggi sina Warren, hindi na kailangan, lolo, ngunit, sa huli, kinuha rin nila ito at sabay-sabay na uminom, parang mga gutom na aso na nakakita ng masarap na pagkain, mabilis nilang inubos ang alak, tahimik na pinanood ni Bayang ang kanilang kaguluhan. Saka umalis, may isang eksenang nakatawag ng kanyang pansin, si Warren at Kerayang, nagsasanay. Pinanood niyang mabuti si Kerayang, maganda ang tindig niya, sigurado akong may alam na siyang martial arts. Nag-atake si Kerayang, ngunit hindi natinag si Warren. Hindi siya gumawa ng anumang walang kwentang galaw, tahimik niyang hinintay ang atake, at nang sumalpok ang kanilang mga sandata, isang iglap lang, natalo si Kerayang. Ang reaksyon ni Bayang na, ano yun? Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa isang simpleng paggalaw, nagawa ni Warren na talunin si Kerayang nang walang kahirap-hirap. Ano kaya ang lihim ni Warren, at ano ang susunod niyang hakbang sa bundok Udong? Ang katotohanan sa lakas ni Warren bagamat mabilis lang ang laban. May napansin si Bayang, ginamit ni Warren ang Asher Bamboo Sword laban lang sa isang simpleng sanga. Alam niyang ang mga tunay na henyo sa martial arts ay lumalakas sa hindi kapani-pani walang bilis. Pero ito, sobrang kakaiba. Ang muling pagkikita ni Warren at Jay Galloy kinabukasan, nagising si Warren at nakita sa harapan niya ang munting peste, si Jay Galloy. Agad niyang napansin na wala itong dala, mukhang wala ka pa ring pusa, bati niya. Kalmado ang mukha, kumikislap ang inis sa mata ng dalaga. Makukuha ko rin siya, tandaan mo yan, ngumiti lang si Warren. Kung ganun, bakit hindi ka pa nagpatuloy sa paghahanap? Mataas ang kilay ni Jay Galloy. May iba akong tungkulin na kailangang gampanan, pero bago siya tuluyang umalis, babalik ako para hulihin ang pasang yun, ang hinala ni Jay Galloy habang papaalis. Biglang tumigil si Jay Galloy at tumingin muli kay Warren. Anong sekta ka galing? Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa labi ni Warren. Isang munting sekta lang, wala ka sigurong alam tungkol doon. Kumunat ang noo ni Jay Galloy, kahit hindi siya sumagot, hindi siya naniniwala, walang paraan na isang simpleng sekta lang ang pinagmulan niya. Hindi lang si Warren, pati ang mga kasamahan niya ay tila may taglay na matinding lakas. Kung makikita lang niya kung paano lumaban si Bayang, baka matulala siya sa pagkagulat. Alamin niyo ang lahat tungkol sa kanila. Utos niya sa kanyang mga tauhan, ang kanilang sekta, pamilya, at kahit anong estilo ng martial arts na ginagamit nila. Agad na tumalima ang kanyang mga tauhan. Ang desisyon ni Warren na umalis sa bundok Udong, naglalakad si Warren sa kagubatan. Sa kanyang paglalakbay, napadpad siya sa isang pond at saka umakyat sa tuktok ng bundok. Mula roon, tanaw niya ang buong paligid. Napaisip siya, lulubog na naman ang araw, panibagong araw na naman ang lilipas. Sa puntong ito, tila sumuko na siya. Hindi siya pwedeng manatili rito habang buhay. Sa pagbabalik sa kanyang grupo, mahigpit siyang nagbilin, makinig kayong lahat. Aalis tayo sa lalong madaling panahon. Kapag handa na ang lahat, hindi nagreklamo ang kanyang mga tauhan. Sa wakas, makakapagunat na rin kami, sigaw ng ilan. Si Bayang, gaya ng dati, mahinahong sumagot, magsisimula na akong mag-impake. Habang pinapanood ni Warren ang mga kasamahan niya sa loob, biglang may mabilis na papalapit sa kanya. Ang peligro kay Baksol, Warren, mula sa malayo, tumatakbo si Kerayang, hingal na hingal siya. Tila takot na takot. Anong nangyari? Tanong ni Warren, nakataas ang kilay. Inabot ni Kerayang ang kanyang kamay. Damaykit dito ang malagkit at namumulang likido. Dugo. Si Baksol, nasugatan siya. Ang matinding pag-aalala ni Warren, nanlaki ang mga mata ni Warren. Ano? Nagpatuloy si Kerayang, dapat bumalik na siya ngayon.
Pero hindi siya dumating, ibig sabihin, may nangyari sa kanya. Nagsimulang gumalaw si Warren, papalabas na siya nang biglang tumigil, mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Sobra na to, nilinggan niya si Kerayang, alam mo ba kung saan maaaring pumunta si Baksol? Napakunot noo si Kerayang, teritoryo ni Bal, kaya tinanong ni Warren kung saan unang nakilala ni Kay ang si Kitty. Sa narinig niyang tanong, sinabi nito na naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin, kaya nagpa siya ang ating Chad na tulungan siya. Sinabi ni Chad kay Kay Young na dahil para na siyang pamilya kay Baksil, natural lang na tulungan niya ito. Ginamit ni Chad ang kanyang aerial arts at dumaan sa kagubatan nang walang sinasayang na oras. Ipinakita ni Kerang ang lokasyon, at nakarating sila sa isang bundok. Pagtingin pababa, nagulat si Win nang makita na ang taguan ay napakalayo sa ibaba. Habang bumababa sila, tinatawag nila ito hanggang sa marinig ang sigaw ni Kay Ryan. Sa kanyang pagiyak, ipinakita nito ang mga bakas ng dugo at balahibo ni Kitty. Nakita ito ni Chad at inisip na base sa mga palatandaan, malapit na sila. Patuloy silang naghahanap at tinatawag ang pangalan nito. Sinigurado ni Chad na ang mga bakas ay nangangahulugang naroon lang si Kitty, kaya't sinabi niyang maghanap pa sila ng mas matagal. Bigla, may nakakuha ng kanyang atensyon, isang napakalaking bato na humaharang sa daanan. Nilapitan ito ni Chad at sinuri, naramdaman niyang may hangin na dumadaan mula sa likod nito. Inisip niyang may bukas sa likod ng bato. Sinubukan niyang buhatin ito gamit ang buong lakas niya, pero hindi ito umusog. Nakakahiya ito para sa kanya, kaya napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang chi. Naalala niyang humingi ng tulong kina Bayon o sa dalawang malalakas na kasama nila. Natuklasan ni Kerang ang isang butas na ikinagulat ni Chad. Upang mapanatili ang kanyang pride, sinabi nito na dahil sa kanyang pagsisikap ay nagkaroon ng bitik. Pero binasag ni Kerang ang ilusyon niya, sinabing matagal nang nandoon ang bitek na yon. Sa narinig, tuluyang nadurog ang natitirang pride ni Warren. Inisip ni K.R. Young na maaaring dumaan si Bakal doon dahil delikado. Nagdesisyon si Chad na pumasok para suriin ito. Pagkapasok niya, nagulat siya sa laki ng espasyo roon. Kahanga-hanga na may ganitong kalaking silid sa likod ng bato. Bigla, lumiwanag ng sobra ang paligid na hindi siya makakita. Pero nang masanay ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang tao. Habang kumukupas ang liwanag, nakita niya ang simbolo ng yin at yang. Sa loob ng ilang segundo, nalaman niyang ang patay na tao ay si S. Jiang Sanan. Hindi makapaniwala si Chad na natagpuan niya ang inyang Depth Heaven tomb sa ganoong lugar. Napansin ni Warren ang bakas ng dugo at nakita si Bakul na nakahiga. Duguan, nabigla si Chad dahil natagpuan niya hindi lang si Kitty kundi pati ang inyong martial art. Samantala, kinakabahan si Kang sa kanilang kalagayan, nakakarinig siya ng ingay. Sa sumunod na segundo, isang ulo ang lumabas, natakot siya nang makita ito, dahan-daang lumitaw ang isang figura. Habang tumutulo ang luha ni Kay Young, nakita niya si Chad na buhat-buhat si Kitty habang sumisigaw ng malakas ang pangalan nito.